very much for spending your time with me. Ngayon pa lang po hindi ako ng patawad sa inyo dahil hindi ko ako sanay sa harap ng camera. Pero natutuwa ako na yung nervous ko na nakaraang press ko, hindi ko nararamdaman ngayon dahil muntik na ako maging kabote nung nakaraan na. At least may kilala akong isa si Jerry Claval. Kasama, kaibigan mo na po siya ng mga insights. Sir, salamat sa pagpunta. Welcome po at well, ako po may bagong show po sa TV5 and hopefully po magtagal po ito. Nakakatuwa naman na kakairi lang po nung first episode nung nakaraang Sabado, pero napag-uusapan na yung season 2. Sabi ko, kapagbayad na ako ng regalo ko ulit. Please. Sa ilang susunod na buwan pambayad na ako ng kuryente tubig na. So maraming salamat po. I guess we can spend time by asking questions na lang. Baka tanongin niyo na lang po ako. Huwag lang pong vital statistics. Pero... Hang on, ready na? Ready ka na, Papa John? Okay. Yes. So to open the floor, we would like to remind everyone to please introduce your name, your website, or your blog rather, and your question. So let's start off with yes. Sige po. Yes, Papa John. RM from Showbiz News. Hi, sir! Yung question ko lang, since you as a person, marami ng life advices ka na nabibigay sa mga caller and then sa viewers mo, meron bang chance na i-book mo naman siya? Kumbaga, mas iba sa labor naman yung mga advices na binibigay mo sa mga viewers. I have a book, sir. I already have 2 books. I have book 1, I have book 2, and sana magka-book 3. Meron ako libro, sir. Sayang wala po akong dala ngayon kasi kahit ako ay bumibili po sa libro, wala. Yung copy akong 10 ay tinago ng asawa ko, so pinamigay sa mga friends. But I have books, sir. The first book is Everything I Need to Know About Love, I Learned from Papa Jack. The book 2 is Everything I Need to Know About Moving On, I Learned from Papa Jack. So yeah, siyang dala sa inyo sa other question. So yung next question ko naman po, is there, meron bang mga chance na sa mga caller po dito na yung parang you feel irritated na parang feeling mo nonsense na parang may chance ako sa siya i-drop yung call para lang ma-end na siya? I have been very honest no, pag may tumawag sa akin na gusto lang magpag-chikahan. Mararamdaman ko na po makikipag-chikahan lang din ako na walang pagtutunguhan. So, alam na po na tayo pag gusto po nila ay makipaglamuhan. Nakikipaglamuhan po ako. So, and I think every problem sa programa ko po na pantay-pantay yung important sa akin. Pero di mo maiiwasan po na ng mga tao patawag na gusto lang talagang maradyo. At welcome naman yun. Ang hirap naman kasi tumawag. Mukha lang po marami akong callers pero 3 lang po talaga yan. 3 to 4 lang po yun. Thank you, sir. Thank you. Alright, next question, sir. German Orange Magazine. Sir. German Orange. German. Papa Jack. Ano yung nagpa-convince sa'yo na tanggapin yung TV show? Sabi mo, di ba, mahihain ka sa TV. And paano mo nagagawa na hindi ka ma-overexpose? Sir, bigyan kita ng kasi it went through, hindi ko alam ito ng marami kahit yung makasama sa lahat. It went through a meaningful journey sa akin ng show na ito. Kasi naging part ako ng Love Radio. Idol ko si Nicole Yana. And fan niya ako listener ako ni Nicole. Agad yan, I'm still a big fan of Nicole Yana. At every morning, I watch, not literally every morning, but whenever I get the chance at the pagod, I watch Sir Jun Rivera sa morning show ng TV5. Natutuwa ako, lalim niya mag-isip. Sabi ko sa akin, manager ko na Gigi, Nay, gusto ko makatrabaho sa Sir Lord. Sabi ni Nanay Gigi, magdarasal tayo. Nagdasal kami. Nakakatawa kasi hindi mo binigay sa akin yung spot na yun. Binigay sa likod show, mas blessed naman. So, nakakatuwa po. So, yun po yung nangyari. When it comes to yung pagiging mahihain po sa camera,
I'll try to get used to it. Kasi photographer po, kasama ko po ito si Sir. Ay magkakasama ng time na pariwara ang buhay namin. At siguro pag nagka-camera ka, mas komportable ka sa likod ng lente. Kasi alam mo kung anong pakiramdam, kung paano sumilip sa lente. Diba? Kasi pag nakasilip ka sa lente, parang you have all kinds of impressions, judgments sa tao na pansarili mo at takot ako sa ganung bagay. So, sana masanay ko. Total, piniili ko po ito eh. Gusto ko. Sana po masanay. Hindi ba pa ako sanay? Pero kung ano po nagpakontrol sa akin, eh, magkakataon makatrabaho yung naniidol ako po. Yung second question ko naman, paano mo hinahandle yung overexposure? Overexposed na ba ako? Paano? Natakot ako doon. Siguro sa yung burnout factor ng tao sa akin. Alam mo, before po nito, nagkakwento ako si Nanay Gigi. At sabi ko sa kanya, I want to do something na more significant, di ba? Kung hindi man more significant, other significant things than talking about love. Gusto ko pa rin makipagkwentuhan. I just realized, di ba, na isa pala sa blessing ko sa buhay ay yung impression ng tao na akala nila at pinapangatawan ng ito. They have a friend in me. Yun yung kanina nakakatuwa kasi kanina nagkakwento kami, na-realize ko lang na meron pupunta sa akin, ang problema niya ay papadyang hindi kami nag-make love ng asawa ko, pangit ba ako? You don't tell this to someone na hindi mo kaibigan. Kaibigan pala ang tingin sa akin. Last week, papadyak, bakit hindi ko gusto makipag-make love sa asawa ko? Matandang babae. Pinapayagan ko siya mga babae. Off-air po ito. At na-realize ko, it's a gift para puntahan ka ng tao. Hindi ka naman sila minsan at kwentuhan. So, para sa akin, sir, yung kwento ng mga tao na kwentuhan ko, ito yung I'm not go listening to stories. Kala ng tao, sir, payo man ang payo, but more than anything, I'm a very, very keen listener. So, walang pressure, sir. Masaya. Makinig sa kwento. Dumating na rin ba doon sa point na sa dami ng Ayan, sa'yo? Sa dami ng humihingi ng payo sa'yo, dumating na ba yung point na nakakatawag, na tinamad ka na, or ayaw mo na, or paano mo hinahandle yun? Hindi naman, sir. Hindi naman. May mga pagkakataon na may callers na ayaw makinig talaga. At yun ang nakakatamad. Yung tumawag, just to prove yung sarili nila kung may point pa sila o magiging tama ba yung sagot ko. Wala namang gusto hingin pa yun. Gusto lang pala ko ng sagot ko. Hindi na kasama nagkausap. But I treat every one of my callers the same importance. Thank you. Thank you, sir. Salamat po. Thank you. Salamat po, sir. Papa Jack, ito yung libro. Wow. Thank you. Diba? Ito pala. Sir, may libro pala ako, ha? Thank you. Ayan, buti nga. What did Papa Jack said? Kami nga wala rin ng copy niyan eh. Akin ba to? Yes, ayan. Nasa akin. Pinakuha ko sa office. Sir, dahil ikaw naman nagtanong actually ko lang na may libro ako. Sir, na po dito, sir. Yeah, how are you? Pasensya na po. Wala. Kasi hindi rin pinanong eh. Sayang. Sa mga Tanong ko about magkakapag book cellphone na lang. Pasensya. Sir, thank you po sa inyo. Alright, so going back to you, Sir May, the next question. Natanong ako sa kotse kasi pinamimigay pala yun eh. Ano yung subject ng question na pinamimigay? Kotse yung question ko. Anyways, my question, I'm Ellie of EllisPlanet.com. My question is actually about how do you transition from being the person behind the camera and now being the person that you are, kilala ka ng maraming tao and ngayon meron ka pang TV program. Hindi pa. Di ba? Hindi pa ako nakapag-transition. Inaaral ko pa lang. Nagka-practice ako sa salamin. Ano ba yung angulo ko? Kasi bilogin mo ako, wala namang angulo ang bilog, di ba? So, hindi ko alam paano hindi ko alam paano picture. Kaya kung nakakita ng picture ko sa mga video sa Instagram, hindi ko alam kung iba-iba yung... Hindi po talaga ako sanay, pero sana maaral ko po. Sana. So, just to answer your question, sir, I'm in that process. I hope I can learn it. Sana po. Sana. Okay, one more.
how do you answer the different problems ng mag-ibang tao? Where do you get the inspiration or where do you get the wisdom? Alam mo yun? Kasi it's something, something na hindi mo pwedeng makuha lang ng basta-basta. Is it from experience? Is it from difficult situation before? Ano yung, saan ka yung pinaghuhugutan? Sir, hindi po ako magaling magpayo. Period. Kasi, I say this because pag ikaw ang tinanong ng problema, huwag ganun kay Shiny, Christine, we are gonna say the same things. Parehas ang payo natin. My talent, sir, is to create a very good timeline and profile someone. You can tell me your story. Kung it's a story worth 10 years, naiintindihan ko na sa 10 taon na kinikwento mo sa akin, ang kinikwento mo lang dyan ay yung pagkakataon na nag-matter sa'yo emotionally. So it's my job to bridge the gap in between, yung gaps in between. May talent po ako sa pag-iintindi ng kwento. May mga pagkakataon po na pag may nagsabi po sa akin na niloko niya ako, hindi natin nakikita na bago na rin niloko, minahal ka niya. Nakakaligtaan namin yung part na yun eh. Diba? So, it's my job, sir, na intindihin na yung kinikwento mo ay yung gusto mo lang maalala at maramdaman niya. So, feeling ko, sir, sa aking pananaw, if you understand the story very well, it's very easy to give advice. Very easy. At saka kasi nakaka-detect ako na nagsisinungaling. Example, if you're telling me a story and you are too sure of telling me a story, red flag sa akin yan. Kasi alam na alam ko na the story is very blunted sa utak mo. Ito ay rehearsed. But if you are someone telling a story at minsan nahihirapan ka sumagot, it is from the heart because you are trying to dig deeper. Real events ay mahirap ikwento kasi it matters so much emotionally. Di ba mo, sir, sa event, dalawa tayo ng concert ng Razorheads at meron tayong kinwentuhan. I will tell a story different from you. Depende kung paano ko ito naiintindihan. So, yun yung wisdom, sir, I understand that timeline. So, it's very easy to give advice. Kung saan ako po nanggaling advice, sir, it's within the concept of normality. Ano yung katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap. Kasi di ba, ayon sa sociology, you can never question someone else's morality. Nalaki na tayo eh. But you can make it adapt to what is normal. So doon po ako nababasa. Di mo lagi tama siya. Last question. Do you consider that as a gift or is it something that you learned along the way? It's a gift, sir, I guess. It's a gift. Kung pwede ko po itong ipamana ko po ito para payapa ang mundo. Lalim. But, sir, yung pagbibigay ng advice, ano yan eh, pwede matutunan. Pero yung interest mo na makinig sa tao, I guess, nasa tao yan. Nasa tao yan. Yun po. Hindi ko alam nasagot. Nasagot ko ba? Alright, thank you. Can we go to this one over here first? I have 2 questions, Papa John. Dati pa ko ninja. May budget sa pagkain, walang budget sa pako. Yung kaya kaya klat. Sorry, sir. Toxic. Okay. Ang first question ay, si Papa Jack ba and the person behind Papa Jack is the similar person o yung pareho ba siya? Ngayon, sir, sa estrado kasi I'm married eh. Pinabalit ako ng kasal. Alam mo yan. Pinabalit ko ng pag-aasawa. Ngayon, sir, iba na dati, I usually do not practice all the things I preach. Diba yung pakikipagka? Kasi nagsasabi ko sa mga tao mo sir. Pero nagdaan ko ako sa tamang proseso ng pagbibigyan na ayon sa mga pagkakaintindi ko noon. Meaning, nakapanakit ako ng tao, nakapagpayak ako, nakapagdoko din ako. Marami rin nagsabi sa akin na kapag ka sana, marami rin nakapanakit din po ako ng kapwa.
Diba? Pero sir, ngayon, may asawa na ako. Kaya every time I say sorry, kapag may caller ako nakapanakit, lagi ko dinadamay ang sarili ko. I always say, on behalf of all ng mga nakapanakit, patawarin niyo po kami. Thank you for believing that we are capable of another chances and more chances to come. Kasi alam ko yung pakiramdam. Ngayon ko nararamdaman yung guilt. Ngayon, nag-mature na rin po siguro ako as a person. Pero yung pagpapayo ko, ever since naman hindi ko nagbago sa akin yung hugot ko sa payo. I still believe that love is trial and error. Diba? Ayon kasi sa airline, life, diba, is a journey that made meaningful by the people you travel with. And I think I found the one. Wala naman kayo. Thank you. Second question ko, planado ba to, Papa Jack? I mean, itong nangyari sa'yo, pagiging radio DJ, tapos nagpapayo, planado ba to o isang malaking aksidente? Planado ba? I don't think you can lay out a master plan even if you're younger, sir, and make it happen accordingly, Pero honestly, nung nasa probation ko, ang gusto ko ay sumikat. Not to the point na matindi ako, gusto ko lang na may nakikinig sa akin. I've always wanted that everything I say would at some point matter to someone. Halimbawa, sir, okay na ako na sumikat, maging parang na ako ng jeep. Kaya po, I mean, it would matter to you pag pupunta ka ng Quiapo. I want that fulfillment. And God is so good kasi brilliant niya kasi God gave me more than that. Way more than that. So I'm so thankful. Thank you. Thank you, sir. Salamat. Thank you. Alright, do we have another question? Yung si Sir Jack. Hi, good evening. Alex Quezon. Hi, sir. Question, yung mga episodes ba, tape or live? Famous life. Okay, pero magiging kaparehas ka din ba nung sa radyo since different genre, different medium na to? Mas blatant ka rin ba or parang masyadong director pa rin ba sa mga guest mo? Tinry namin, May sir. control na. Sinusubukan po namin na mag-transcend yung ginagawa ko. First of all, kaya naman ako ginawa sa fight kasi naniwala sila na effective yung ginagawa ko sa radyo. We are trying to make it, reflect sa TV. Pero it's always dependent on my callers. Kasi sir, ang pangit naman kung magagalit ako na walang dahilan dahil gusto na lang makita merit ako parang. Pero paano sa mga live guests? Yung live guest ko sir, bawa si Vice Mayor na America at yung mga pa-air pa lang. May pangit pa yan. Yung pa-air pa lang. Nagkwentuhan ito sir, malaliman. I'm trying my best, sir, to bring out the human side of someone in the industry. Kasi alam naman natin, kapag artista ka, iba ka sa camera, iba ka bilang tao pag mag-isa ka sa shower. Iba ka, diba? You have a side na nakikita ng iba. I'm learning, sir. I'm learning. So, sana mag-transcend, sana makita. If not, sir, I'm willing to learn from my team. I am blessed with a very, very brilliant team and Nanay Gigi na aking counterbalance. Last question. May target ka ba na artista or guest na gusto mo talaga ma-interview? Senator Miguel Defensor Santiago. Nung sinabihan po nila ako, sino gusto mong guest, unang-una ko sinabi sa Senator Miguel. Ano yung magiging first question ni Pepper? Ha? First question. Kung Senator nagda-duck face ka ba, pag-in love ka? Okay, thank you. Di ba, kilala siya sa humor eh. I mean, it's idol ko kasi siya. Nakalimutan ko mahila sa Makati ng Book Silent niya. So, gusto ko siya mga kwento. Thank you. Thank you po sa ito. Sino pa pong magtatanong? Hi, ma'am.